bansa ay naghahanda para sa isang malaking kaganapan kung saan ay taon-taon po ito ay celebrate ng ating mga kababayan. Sa pagkakataon po ito ay ating namnamin muli ang bagay na kung saan doon po tayo nag-umpisa. Kung saan ang ating Panginoon ay ang unang sinabi ay patawarin sila. At yan din po ang ating unang sinabi ng ating tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Ama, patawarin mo. Ating buksan ang ating Biblia sa ating text for today is Luke chapter 23 verse 34. Yung ating text, ang ating magiging topic is Ama, patawarin siya, o Father, forgive them. Ito yung unang sinalita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa salita mo na aming natungayan sa kapatid ito. Sa namin ang tulong ng Banal na Espiritu na siya ang magbubukas sa aming isipan, ang aming puso upang tanggapin ang salita mo na ito po ay nagbigay sa amin ng pagbubukas sa aming mga puso upang makita po namin o Diyos ang aming kalalagayan sa inyong harapan. At ito rin po ang kadahilanan kung bakit nakilala po namin si Kristo na siya ay napapos sa krus. Salamat po Diyos. Huwag kami. Gamitin po namin po ito. Magamit po namin po sa salita mo sa aming mga pang-araw-araw buhay. Salamat po Panginoon. Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. Right. So, ating alam, nalaman po natin na ang krus ni Kristo ay tayo po ito bilang sentro ng storya, sa center of history. Yan ay ginaganap pagpansa sa ating bansa. Hindi lamang po ito storya, kundi history, kundi ito po ay event ng suffering. Ang pangyayari na saan ay merong nagtiis. Makikita po natin po ito dito na ito yung pinaka-ultimate display ng kahabagan ng Diyos at ang kanyang pagmamahal sa sinuman. Kaya para maintindihan po natin ang text po nito, ay tignan muna natin yung mga scenario before the crucifixion. Tuloy natin balikan ang mga pangyayari because napakahalaga po ito during the time sa kanila. Time of Romans people. Alam naman po natin that Roman crucifixion is not just only an execution. Kailangan po ito parusa para sa mga tao na may kasalanan, kundi ito po ay spectacle o isang panuurin o isang palabas na kung saan ay makikita po natin yung hirap, the agony to serve for the worst criminals. Ito yung parusa na in-expect ko nila para sa mga tao doon, yung mga kriminal at kaaway ng statu. Imagine yung parusa at time, no? Ipapako sa krus. Kaya ito po yung dinisenyo ng kanilang bansa para i-inflict o ibigay is the maximum na ito ay parusa. Ito yung kung saan ay mararanasan nila yung pinakamahirap na pasakit o sakit ng isang tao, and even humiliation ng isang tao dahil siya ay napapos sa krus. So ay palatandaan ko ito o warning sa kanila na kapag gumawa ka ng kasalanan ay talagang ipapakwa sa krus. At challenge ko ito sa mga
otoridad ng mga Romano. Okay? Kaya tingnan po natin kung ano po ang nangyayari. And yet, ang ating Panginoon, kahit hindi siya kriminal, pero siya ay ipinapos sa krus. Hindi naman siya insurrector o insurrector yung kumukontra sa gobyerno, right? At makita natin na siya ay walang kasalanan na anak ng Diyos. Pero ipinapos ko siya. Kaya tingnan po natin kung ano po ang ibig sabihin at malalim na ibig sabihin ng krus po ito. At ano ang implikasyon ng isang tao sa mga mananampalataya o even to those unbelievers. At tingnan po natin kung ano yung makikita po natin. Una, yung passion, yung habag ni Kristo na kung saan ay sinabi po niya, patawarin mo sila. Despite of great pain, bakit niya nasabi po yun? Okay? So, bago natin we go further, no? Examinin mo natin ano po ang magiging context po nito. Ano yung naging context po? Alam naman po natin na ang ating Panginoon has been falsely accused. Diba? Hindi tama yung kanilang akusasyon sa kanya. Imagine, he was condemned. Pero kahit hindi tama, ay din na pa rin po siya ng mga Jewish people, even those Roman authorities. Kaya ang ating Panginoon, talagang nagsabik po siya sa isang brutal na scourge sa kanya. Sabi na natin, brutal talaga po ito na nangyari sa kanya. Imagine, he was crucified in the place of Golgotha. Tawag po sa kanya. Was crucified in Golgotha between two criminals. No? Pinako po siya. Okay? Kaya habang ating tinitinan, habang ang mga sundalo po ito ay pinapako ang ating Panginoon magmula sa paa hanggang kamay, nanalangin siya. Pray. Nanalangin po siya sa Diyos Ama and asking forgiveness for those executioners and the brothers. Yan ang kanyang panalangin. Na sila ay patawarin. Kaya yun yung unang sinabi ng Panginoon, forgive them. Dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Samantalang ang mga sundalo at that time ay talagang they cast the lots para magsugal kanyang ay pinagpiyastahan o pinagpustahan yung mga bagay na nasa Panginoon. Ito yung kakalapan sa Psalms 22:7, right? At tingnan po natin kung ano yung panalangin ng ating Panginoon. Ito yung panalangin sa gitna ng sakit, in the midst of pain, great pain. Ito yung kanyang panalangin. At sinasabi ko doon, kung ating pag-aaralan na kung saan ang kanyang sinasabi at ang kanyang request ng Diyos ay patawarin ang mga taong ito while he was being mocked. Hindi lang po yan siya kinukutya, kundi at the same time talagang pinapalo ang ating Panginoon. No? Talang naman po natin yung scourging na naganap po sa kanya hanggang sa dumating na siya ay itinapos sa krus. Yung ating picture po yun, yung pain, yung excruciating pain na nararanasan ng ating Panginoon. Mga bagay na kung saan nahahatid sa bigat. Palad ng ating Panginoon dahil sa bigat po niya. Nagkakaroon ng ahad ang kanyang
ito yung kanyang paa, talagang nakikita po natin. Siguro yun, nakikita lang natin kasi yung picture lang, no? Pero kung actual talaga, pag-aaralan mo, hindi lang gano'n. Nakikita po natin how talagang kaano nangyari during that time. Pero hindi tayo nakarinig sa ating Panginoon ng condemnation. Wala po tayong narinig na sila ay kundi na ang mga gumawa po nun. Pero patuloy pa rin siyang nag-intercede. Nananalangin po siya. Again, maaaring paulit-ulit na sinasabi na yung Father forgive them for you not know what they do. No? Ito yung words na to, ay ito yung pumuga, no? Sa pundasyon ng isang tao, yung human justice. Right? Kasi ang human justice talagang mas pa, pero inigitan ng panalangin ng ating Panginoon. Kaya inugahan po niya ang pundasyon ng sangkatauhan for their mercy. Imagine yung ating Panginoon, habang nakakaranas po sa Kanya, nakita po natin yung extension ng forgiveness, ng kapatawaran sa mga tao na nag-execute sa Kanya. Nakita po natin yung Kanyang pamilya. Habang siya ay dumating sa Kanyang dying breath. Nakita po natin yung Kanyang. Now, we explore. Tingnan po natin sino yung sinasabi niya doon na Father, forgive them. Sino sila? Sino yung mga sinasabi ng Kanyang panalangin? They or them. Kasi yun po yung iniyak ng ating Panginoon. Father, forgive them. Dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Sino yung mga tao? Sino sila? Tingnan po natin kung sino ang mga tao ito. Dahil ang kanyang intercession hindi talaga malabo. Hindi. Ito ay sigurado. No? Makikita po natin na hindi po ito sa bag of words. Kundi ito ay malinaw. Intentionally na talagang panalangin po niya. It's a profound, malalim yung kanyang panalangin ito. Kaya ating tignan at ating examinin kung ano yung sinasabi po dito. Right? Yung sinasabi niya, sila, patawarin mo sila, brad. Tignan po natin kung sino sila. Una, ito yung mga Romanong sundalo na kung saan sila ang nagpako sa Panginoon. Okay? Ito yung mga tao na kung saan nasa kanila yung katigasan ng puso. They are the hardened executioners. Matitigas ang puso ng mga to. Okay? Dahil sanay ng mga to, ever since talagang ginagawa, magpako ng tao pag may kasalanan. Kaya nga ang identity nila, they are hardened persecutioners. Kasi sila ay sumusunod lang ng mga utos. Okay? Bagamat wala silang kapangyarihan para hindi sundin, kundi talaga susundin po nila kung ano yung utos ng mga nakatataas po sa kanila. So it means they are the one who physically na nagpapako sa ating Panginoon. No? Makikita po natin dito, sila mismo, hindi lamang po yung dimakting. Okay? Isang mabigat po yun. Na ikaw ay mamakaalit-tain ng mga kapwa ng tao. Even, nagsugal pa sila sa pagkakalang. So, makikita po natin yung kanilang pangturing sa ating Panginoon. It's a brutality. Walang makakapantay sa brutal na ginawa ng mga tao ito. Pero ganun pa man, some of them
recognize the truth. Nakita nila yung katotohanan. Ano na yung mas ang katotohanan. That's why he declared, certainly this is the Son of God. This is a righteous man. Okay? Makikita na sa chapter 2, verse 6, saan ang sanctuary ay nagsabi na ito ay walang kasalanan. He is a righteous. It is the Son of God. Sino pa? Sino pa yung mga tinatawag na sila? Pangalawa, ito yung mga Jewish leaders. Sila yung mga merong kaisipan na kundina ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sila yung mga pasimuno. Sa kanila nag-umpisa. Nasa isip nila na talagang i-condemn ang ating mga Panginoon. Sino-sino mga to? Sila yung mga pinuno, o sila yung mga chief priest, o scribes, o yung mga elders ng mga iba't ibang denomination. No? Sila talaga nagkaroon ng conspiration. Nag-conspire po sila para lang sa maling akusa against sa ating Panginoon. Nagsama-sama po sila. Mga matataas na may katungkulan. At yan ay namanipulan nila si Pilato para masentensyahan ang ating Panginoon. Hindi lang po yung crowds. Okay? Nagbigay ng siklab ng puot ang mga tao dito para lang masentensyahan ang Panginoon. Yung titignan po natin, they are like active malis, no? Kala nila ay wala silang alam. Hindi nila naintindihan. Okay? Wala silang mali siya. Pero ang katotohanan, hindi reject the Messiah. Yun yung pinto. Pagkamat, wala silang naintindihan, pero ang katotohanan ay talagang inayawan po nila ang kanilang tagapagligtas. Yan po yung totoo. Yung mga tao na kung saan ay nagsama-sama. Pangatlo na tinatawag na sila, yung crowds, yung sigaw ng mga tao na nakapalibot at sinisigaw nila na crucified him. Yung mga tao na nanood, okay? Ito yung mga tao na sila ay nagtaas din ng pangalan ng ating Panginoon. Ito yung tao na nagsisigaw na ipako ang ating Panginoon. Pero ganun pa man, there are many also once marveled at Jesus. Nakita nila yung mga miracle na ginawa ng ating Panginoon. Nakita nila yung mga milagro na ginawa, but still they are swayed by the leaders. Nadala pa rin sila ng kanilang mga pinuno. That's why, siyempre, nadala sila, also they are demanding to crucify Christ. Nadala sila ng mga tao na namuno sa kanila. Sa dumating ng pagkakataon na hindi lamang nalipusta hanggang sa itapos sa krus, ang ating Panginoon. Nalimutan nila yung bigat ng kanilang ginawa. And yet, pagdating ng Pentecost, marami pa rin nagsisi. Mga tao na kung saan sila yung sumigaw na ipako ang ating Panginoon. Pero sila din, yung mga tao na naliwanagan at nakilala ang ating Panginoon. At sila yung mga tao na kung saan ay nagsisi at humingi ng tawad. Di ba? Yan sa Acts, nandun puno. Acts chapter 2. Andan ko yung record. Ang apat na tinatawag, sino sila? Ito yung mga makasama. All in
napako ang ating Panginoon. Ang malalim na katotohanan ay hindi yung mga Romano ang kadahilanan, hindi yung mga Jewish leaders o yung mga crowd during that time, hindi tayong mga makasalanan ang naging dahilan. Bakit napako ang ating Panginoon? Kasama po tayo dito. Hindi lang sila. No? Dahil sinasabi po ng Isaiah chapter 53 verse 5 to 6, no? Kung saan dinideklara po, He was pierced and for our transgression. Kaya bawat mananampalataya, mas dapat tayo ay we have to realize, matutunan po natin na dapat lahat ng mga mananampalataya ay magpakumbaba sapagkat siya, tayo naging kadahilanan ng pagkapako ng Kristo. Siya ang kadahilanan na dapat yung ating tayong mapako, siya ang napako. Siya ang nagdala ng kaparusahan na dapat para sa iyo at para sa atin. At makikita po natin mga kapatid, yung puso ng pagpapatawad po dito. Yung puso ng pagpapatawad. Kaya ating Panginoon ang siyang pamuso ng pagpapatawad. Imagine, yung pagkakataon po yun ay nasabi pa niya, siya pa nagsabi sa atin, no? Dapat magayahin po natin. At yung mga tinuturo ng ating Panginoon, siya ay dapat magtutubig po natin. Paano po tayo magpatawad at tubig? No? Kaya siya nga din na nagsabi na mahalin po natin ang ating mga kaway, panalangin ang sinuman na umubusig po sa atin. Hindi na niya hinintay, hindi niya sabihin na lumapit pa yung mga makasalanan o nagkasala sa iyo, kundi siya nagsabi na patawarin. Kasi minsan, hinihintay natin na lumapit pa bago patawarin. Right? Pero siya na nagbigay ng sample. Okay? Na sila ay patawarin. Hindi na sinabi na hintayin pa para magsisi bago patawarin. Yan ang modelo na pinapakita po sa atin ng ating Panginoon. What is the reflection, personal reflection po natin para dito? Okay? Na ibig sabihin, bawat mananampalataya, we forgive as Christ forgave. Okay? Dapat yun magiging reflection po natin. Right? Hindi yung kailangan lumapit po na sa akin. Pinapakita lamang po dito personal reflection. Papatawad ba tayo? Papatawad ni Kristo. Pangalawa, yung kondisyon ng pagpapatawad. Ano yung kondisyon? Pagsasabi po ng ating Panginoon, forgive ng Panginoon. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tandaan po natin, ignorance does not remove guilt. Ang sabi ko kasi dito, they do not know what they do. Na ibig sabihin, ang mga taong ito ay hindi ito mga inosente. Alam po nila. Dahil sabi po ng Acts chapter 3 verse 17, sabi po dito, now brothers, I know that you acted in ignorance as did your rulers. Okay? Sinasabi ni Peter sa mga Hudyo. Right? And even in 1 Corinthians chapter 2 verse 8, if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory. Okay? Tandaan po natin. Dahil sila po ay mga pinagkakapit dahil sa bigat ng kanilang ginawa. Tandaan po natin, they were still guilty before God. Guilty pa ng Diyos ka. Kaya wala na Diyos. Kaya tingnan po natin mga kapatid, in
sa mga unbeliever. They are blindly, or they are blind. Kaya tingnan po natin, those sinners, their blindness. Okay? Yung pagkabulag ng mga makasalanan. Tingnan po natin how. Kaya ang mga hindi mananampalataya o ang mga unbeliever, hindi nila nakikita yung bigat ng kanilang kasalanan. No? Katulad din yung mga tao during the time na nasa krus. Okay? Nireject din nila si Christ. Same day, people today reject Christ without realizing the eternal consequences. Patuloy na inaayawan nila si Kristo na hindi nila alam paano ang magiging consequences. We should apply na dapat makita po natin. We should pray for the lost. Na sana buksan ng Diyos ang kanilang mga puso. Panalangin po natin po sila. Na buksan ng Diyos ang mga makasalanan. Tignan po natin ang katotohanan ng kapatawaran. Itong panalangin po ito ay sinagot ng Diyos. Okay? This prayer of our Lord was answered by God. Okay? Dahil maraming mga tao during the time na nakatayo, later on, they are forgiven. Napatawad po sila. Di ba? Sino-sino po yun? Centurion. Okay? Na nakita niya ang katotohanan. Na kung saan sinasabi mo niya, truly, this was the Son of God. After that, yung tatlong libo ang mga tao during Pentecost. Okay? Na kung saan ang mga taong ito sumisigaw na ipako sa krus. Dalawang taliwala natin sila. Kita nila katotohanan. Yung pinakawali ang ating si Apostle Paul. No? Yung nakita ko na sa siyang persekutor. Pero natagpuan niya ang habag ng Diyos. Now, itong pagpapatawad na ito is still available today. Sa mga hindi pa kilala ang ating Panginoon. Panalangin na ito still apply. Para sa mga gustong lumapit kay Kristo, humingi ng tawad at manampalataya. Still available today para sa kanila. Tandaan po natin mga kapatid, sila naakala po natin mabigat na kanilang ginawang kasalanan. Pero wala pong mabigat na kasalanan na kayang patawarin ang ating Panginoon. Na ibig lang sabihin, mas malawak ang kanyang abang kaysa mga kasalanan na nagawa ko ng Panginoon. Tingnan po natin. Rejecting forgiveness is free time. Ibig sabihin, kapag nireject mo, kapatawaran mo, talagang napakalaki ang magiging resulta po dito. Ang sinasabi ng John chapter 3 verse 18, basahin po natin. Ano sinasabi po dito? Whoever does not believe is condemned already. Kapag ginawa po natin sa pagkawalan, over na tayo. Kaya sa sino man na patuloy na nare-check ang sakripisyo ng ating Panginoon Jesus, alam na po natin, you will face a divine
justice. No? Instead na divine mercy, talaga kakaharapin ng sino man na patuloy na nire-reject ang kapatawaran na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya marvel at Christ. Dahil kahit siya ay nasa oras ng pasakit, kahit naghihirap siya during the time, hirapan ko siya. But to pray for sinners. Nananalangin pa rin siya para sa mga makasalanan. Again, examine your heart, examine our hearts. Kung talagang natanggap naman natin ng pagpapatawad na ito, examine your heart. Kung ito po ay natanggap na po natin. Imitate Christ forgiveness na pinatawad naman natin yung mga nagkamali po sa atin. Right? Pinatawad naman natin yung mga sino mga nagkasala po sa atin. So, we have to imitate Christ forgiveness. Naalala niyo po si Kulay Tinbug. Na kung saan isa po siya sa nagdusa during the time, Holocaust time. Saan ay nakatapang palad po niya isang sundalo ng Nazi. Isa siyang gwardya at lumapit po sa kanya because siya yung nag-stress sa kanya. Siya yung malimustas sa kanya at lumapit po sa kanya. At siya po ay humingi ng tawad during the time. Lumapit po siya at humingi po siya ng patawaran. Bagamat ang kanyang puso ay ayaw magpatawad, but ang ginawa niya ay talagang nanalangin po siya. She prayed, ask God na bigyan po siya ng lakas para mapatawad, para ma-extend yung grace sa kanya. Yan ang nangyari, napatawad po ay ang hamon po sa atin. Talagang nasa atin si Kristo. Tinanggap mo si Kristo. Tinanggap mo yung patawad ni Kristo. We must also forgive. We must also forgive. Talagang naranasan po natin ang patawad ni Kristo sa atin. Dapat i-apply din. Now, for our application, pray for those who wrong you. No? Kung sino man ang hindi tama sa iyo, ipagpanalangin mo natin. Madali lang magpatawad. Sa salita, madali magpatawad. Pero kung titignan po natin ang ating Panginoon, kung ano yung nangyari, ay nakita po namin sa kabila ng sakit na nangyari sa kanya, ay nagpatawad po siya. Okay? Pinanalangin niya yung mga tao na nagpanirap sa kanya, nagpako sa kanya, yung nag-alipos sa kanya, pinanalangin po. Sana yung matutulid po natin ginawa ng ating Panginoon. Kaya kapag dumating yung time, yung face persecution o slandering sa buhay mo or any trial sa buhay po natin, ano ba magiging response po natin? And we have to repent. Gaganti pa tayo o mag-intercede din tayo to forgive them. Right? So baka hindi, no? Kasi sabi kasi ng Bible, love our enemy and pray for those who persecute you. Diba? Bilang isang Kristiyano, instead na harbor natin yung bitterness sa buhay po natin, we should to pray for those. No? It's
na magkaroon ka ng pait sa puso mo, ipanalangin mo na lang. Those who mistreat you. Sino man ang mga tao na maalikos sa iyo. Panalangin na lang po natin. And we have to recognize yung lalim ng pagpapatawad ng Diyos. Okay? Dapat yung pundasyon po natin para makapagpatawad po tayo. Imagine the very people responsible for crucifying Christ ay nag-offer ng patawad ang ating Panginoon para sa kanila. Diba? Dito makikita po natin saan ay walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos o God's mercy sa sinuman na hihingi. Sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18, "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow." Kaya mga kapatid, if you struggle, ikaw ay nababagabag na meron kang guilt, okay? Ay tanggap ko natin yung panalangin ng ating Panginoon, extension ng biyaya sa kanya. Those come in faith. Okay? Ang huli, para sa ating application, share the gospel with the spiritual man. Kasi ang ating Panginoon, He acknowledged the ignorance. Ano sabi niya? For they know what do you. Maraming mga tao umaayaw kay Kristo. Why? Because we do not understand their spiritual condition. Hindi nila naiintindihan. Nire-reject po nila. Bakit? Kasi this God world has blinded their minds. That's why ang hamon sa atin, huwag tayong ma-discourage. Huwag kang mawalan ng pag-asa kung ang mga tao ay inaayawan ko nila ang gospel. Magpatuloy po tayo. We must persist to share and witnessing and prayer for them na sana maligtas sila. Yan ang dapat hamon po sa atin, mga kapatid. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa kapag maraming mga tao umaayaw sa gospel. Hindi, magpatuloy po tayo. Ililip po natin ang ating witnessing prayer para sa kanila. Sana maligtas sila. Tayo po na. Maraming salamat po Diyos sa pagkakataon na muli God. Ito din po ang aming unang sinabi kung saan humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo. Salamat po Diyos. Bigay po muli sa amin. Pala-alala po sa amin bilang mga tinatawag at pinagpala alam po sa kamatayan ng Kristo, responsibilidad po namin na ibahagi nito ang kapatawaran sa mga makasalanan ng katulad ng sin po namin wala. Hindi nila alam kung ano yung condition nila. Hindi nila alam kung ano yung katatayuan ko nila sa harapan ko ng Diyos. Kaya nasa amin Panginoon ang responsibilidad na sabi ko sa merong Diyos na nagtatanggap. Merong Kristo na
manak